po pala si Anne. I don't know po kung nakakatakot ba talaga to, but I just wanted na i-share po yung naranasan namin way back 2010 when I was just a grade 4 student. So ito po, yung building po ng room namin is malapit sa library. So every Monday, Wednesday, and Friday is kaming 5 groupmates yung na-assigned para maglinis ng library. Before po kami naglilinis, sinasabihan po kami ng librarian na mag-greet ng good morning and goodbye after maglinis. We found it weird, pero never mind na lang sa amin yon. Sa whole year ng paglilinis namin doon, isa lang talaga ang napansin namin. Tuwing hapon sa paglilinis namin, pagpatong ng alas 5 ng hapon, may naririnig kaming 5 ng ingay ng mga lata at parang iba't ibang gamit na ipinupukpok sa loob ng CR ng boys. Hindi kami nagsasalita ng kung ano, hanggang sa lalabis kaming hindi nagpapahalatang natatakot. Lahat kami kinikilabutan sa tuwing topic namin ang library. Nung malapit na yung end ng school year, we approached our librarian about sa mga naranasan namin. Mas lalo kaming kinilabutan sa mga sinabi niya. She told us na yung mga naririnig daw namin sa CR ay 3 bata. And explain niya ang ibig sabihin ng ingay na yon ay pinapauwi na kami. Takot na takot kami nun. Tinanong rin ng friend ko yung librarian namin kung hindi ba siya natatakot na almost 8 p.m. na siyang umuuwi. Sinagot naman ito ng librarian namin na sanay na raw siya. Sinabi din nito na bukod sa 3 bata, may isang babae rin daw ang nakatayo parati sa may pintuan. At may mga duwende rin daw sa mga nilalagyan ng mga walis namin na parang maliit na stocked room at maraming grupo ng kalalakihan ang nagbabantay umano sa mga libro. Hindi namin lubos maisip kung gaano siya katapang sa mga nakikita at mga naririnig niya. Nung nag-grade 5 kami, nalaman namin na may bago kaming librarian. Nalaman rin namin na yung dating librarian namin ay magtuturo na at coincidence pa talaga na isa siya sa subject teacher namin. After ilang days ng pagtuturo niya, napansin namin na parang nanghihina siya. Madalas siyang absent. Every time na nagle-lecture siya, ay bigla na lang siyang namumula tapos namumutla agad. Dumating yung araw na sinabi sa amin na magli-leave daw siya for a month without knowing the reason. So ayun, after 1 week nun, nagtaka kami kung bakit nakita namin siyang pumasok kasi sinabi na 1 month daw itong leave. Shocked kami dahil ang healthy niyang tingnan. Tumatawa, walang problema at parang walang nangyari sa kanya. Nalaman rin namin na bumalik siya sa pagiging librarian. So out of curiosity, one time, tinanong namin siya kung ba't siya bumalik sa pagiging librarian at ba't di na siya nagtuturo sa amin. Eto lang naman ang sagot niya. Hindi ko pwedeng iwan ang mga kaibigan ko.